mangungulit at mangungulit pa rin yung mga yan kahit anong gawin natin. Kasi nga yan po talaga yung modus at ganyan po talaga yung kanilang preparasyon ng kanilang sistema kung paano sila mang-modus ng mga individual na nanghihiram sa kanila. Tignan nyo, kahit nga revoke na, wala na sa SEC, wala sa list ng SEC ng mga registered na OLA itong Copperstone, di ba? Patuloy pa rin yung kinukulit. Naniningil pa rin sila, diba? Pipilitin kayo magbayad kahit hindi nyo alam na matagal na silang revoke at ngayon ay nag-ooperate pa rin gamit ang Play Store apps. Alright, magandang gabi sa ating lahat, sa inyong lahat mga ka-Johnny. Itong inyong lingkod ka-Johnny ng Janitor TV. Ito ang Johnny Depp, usapang utang, usapang ula. So maglalambing lang po ako sa inyo. Sana po isuportahan po ninyo, tangkilikin ng aking mga social media account, ang Facebook, TikTok at itong aking YouTube channel para makapagbigay ako sa inyo ng mga info na pwede nyong gawin kung sakasakaling kayo ay hinaharas o kung ano mang hindi magandang sitwasyon ninyo dyan sa mga OLA na nahiraman ninyo. Pakilike na rin po, share at hit nyo na yung notification bell para updated po kayo sa mga video sa ginagawa natin dito. So yun, may humingi kasi ng tulong, nagtanong at sabi nga niya sa comment section, paano kung nangungulit pa rin mga agent nila sa messenger? Example, di ba? Nangungulit, nag-i-email, nagte-text, tinatawagan pati contacts ninyo. Ganyan naman kasi talaga ang modus ng mga yan, lalo na yung mga example nyo, siyempre may nawala talagang OLA na pati sa Play Store nawala talaga. Example ko sa inyo si New Cash na under ang Populous Lending Corporation, di ba? Last year na-revoke siya, and then isa-isang nawala lahat ng mga OLA nila sa Play Store hanggang sa tuluyan na. Ayoko, napalitan yata, may nagbalita, may nag-inform sa akin na yung New Cash na yan si Benny or si Morgold yata yan, yung mga yan, nagpalit lang ng pangalan. Yun ang info ko yung nakuha sa akin, yung binigay sa akin na info, hindi galing sa akin. Kumbaga parang may nakakaalam na yun ang na-revoke niya, apply na lang ulit, baka ganun yung pagkakakuha niya ng informasyon. So yun, pag kinukulit kayo, pag hinaharas kayo sa mga messenger, sa mga text, sa mga email, ay pwede naman sagutin na sabihin nyo ng diretsahan na revoke na kayo. Ibig sabihin, illegal na po kayo. Wala na nga po kayo sa listahan ng SEC na registered na OLA. Kasi pipilitin ng mga yan na sabihin na gumagawa po kami ng paraan dahil inaayos pa po namin yung papel namin o yung aming lisensya. Ganyan sasabihin ng mga OLA agent na yan na abusado. Pipilitin nila kayo magbayad kahit na illegally operated na po sila o illegal operation na sila dahil wala na nga po silang lisensya. Revoke na, wala sila. I-screenshot ninyo, hanapin nyo sa FB page ng SEC. I-search ninyo kung kailan na-revoke yung, teka makatingin ko, yung mocha. Tapos i-screenshot nyo. Tapos pag mini-message kayo, ipakita nyo sa kanya. Tapos pag pinilit ng inaayos yung lisensya niya ng Copperstone, ipakita nyo yung ginawa ko kagabi na doon sa link. Lalagay ko rin yung link dito ng SEC na updated ng mga registered na OLA. Hanapin nyo ron yung letter C, yung Copperstone, ha? Tignan nyo, kasi magkakasunod naman yun, CO lang naman hahanapin nyo. So, diba, pinakita ko sa inyo kagabi, wala ang Copperstone doon sa mga listahan ng mga updated na registered ng OLA, ng SEC, ha? Tandaan nyo yan. Pakita nyo yun, send nyo rin sa kanya. Kung sa email, send nyo rin sa kanya. Tapos ngayon, pwede naman kayong mag-file ng complaint sa SEC na patuloy pa rin kayong kinukulit at hinaharas. Ngayon, kung tatanong nyo kung babayaran nyo pa po ba yan, sa akin, kung ako naharas, kasi by my experience to, hindi pa umabot yung due date ko, hinaras na ako, hindi ko siya binayaran, gusto ko magharap kami sa korte. Pero hindi ko sinasabi sa inyo na huwag nyong bayaran. Gusto ko lang ng legal na settlement. Doon ko sa korte kasi meron ako ipaparatang sa kanila na nangaharas sila Pero, kung kayo man nakahiram talaga rin, na talagang as in yung 3,000 na pinahiram sa inyo, nakuha nyo lang 1,500, siguro para sa akin, ibalik nyo na lang yung 1,500. Yun na lang may papayo ko sa inyo, ibalik nyo yung 1,500, tapos ang usapan, complain nyo sa SEC. Kasi ako gusto ko kasi, makabawi din ako ng ginawa nilang sa akin, harassment. Pag-post yung pagpo-post sa FB, pinakita talaga ako ron, dinamay kung sino-sino yung mga tao sa sa profile ko.
Tapos nagbanta nga sila. Pero sa GC, hindi man na makikita yung GC na yan. Tandaan nyo ha, yung GC na ginagawa ng mga OLA na yan, ng mga OLA agent na yan, nasa spam yan. Kahit mga kaibigan nyo na tinatag nila, minimension nila, hindi po yan agad-agad makikita ng mga kaibigan ninyo dahil nasa spam messages. Ibig sabihin, unknown sources o unknown account o mga pwedeng hindi maganda o hindi talaga tunay na account yung ginagamit nila, kaya napupunta sa spam. Kumbaga illegal din yung ginagawa nilang ganyan. So yun nga sinasabi ko sa inyo, kung babayaran nyo, balik nyo na lang. Bakit ko sinasabi ibalik nyo na lang? Nagamit nyo naman yung pera eh, diba? Nagamit naman natin yung pera, yung 1.5, balik nyo na lang yung 1.5 para maging maayos, para kung sakasakali magkaroon ng issue. Pero kung naharas na kayo, depende na sa inyo yan kung gusto nyong bayaran o hindi. Tandaan nyo, hindi ako nagsasabing huwag bayaran ha, depende sa inyo. Kasi nga ako, yung experience ko na na-post na ako, wala pa yung mismong due date, hinaras na ako kung ano mga pinagagawa, pagtatawagan ako sino-sino rin, at yun nga, naabuso tayo. Gusto ko legal settlement, korte kami mag-usap. Total, nakuha ko naman sa kanila is halos binalik lang nila sa parang ganito, yung nireloan ko, binalik ko lang din sa kanila. Nagkaroon lang ako, balang piniikot ko lang. Tapos nag-uutang pa ako ng panibago, di ba? Piniikot ko lang, tapos maliit lang din yung nakuha ko. Kumbaga, yung binayad ko kunwari 6,000, binigyan na ako ng 7,000. Lugi pa ako nun. Kasi, naibigay ko naman kagad bago yung nag-due date ako, binayaran ko. Tapos, ganun pala, hindi ko alam na ganun pala ang style nila na biglang pagdating ng hindi pa bago ka pa makapag-due date ng ilang araw, ipopost ka na pala nila. Yun ang nangyari sa akin. Kaya yun talaga gusto ko kasi nga lang, hindi nare-read yung ulam na yun eh. Pero yung isa, nabayaran ko naman na sobra-sobra, talagang sobra pa sa 15% na itinalaga ng BSP na interest, di ba? Kaya yung sasabi ko sa inyo, patulan nyo na rin, pero yung sa legal na paraan, sa tamang paraan, patulan nyo, ipakita nyo yun, para hindi kayo kulitin. Kaya nga, pag pinipilit nyo yung mga salitang, inaayos pa namin yung lisensya namin, huwag kayong maniwala, tumawag kayo o mag-email kayo kay SEC. Pakita nyo, tapos pakita nyo sa complaint form niyo na kinukulit kayo ng illegal na ulan na ito, na kung tutusin, dapat ma-read to eh, no? Itong Copper Stone na yan na muka-muka. Muri mo, alam nang wala silang lisensya, pinipilit nila mag-operasyon, mag-operate, di ba? Magpautang pa rin. Tapos pipilit nila na, isa pa, no? Pagka kayo nag-a-apply dito sa mga ganitong klase mga revoke na, tapos makikita nyo sa pag-a-apply ninyo, kinukuha lahat yung mga info ninyo, tulad ng SMS, ng gallery, calendar, halos lahat ng informasyon na pwedeng makakuha sa cellphone ninyo, kinukuha nila. Doon pa lang mag-isip na kayo. Doon pa lang mag-isip na kayo na dapat nang iwasan. Kasi, buruin mo pati call log history ninyo, kukunin yan. Lahat ng tumawag sa inyo, kukunin yan. Pwede nilang gamitin yan para sa kanilang mga illegal na gawain, tawagan, kontakin, takutin din na sabihin may utang sila kahit wala, yung mga kaibigan ninyo o yung mga nagdi-deliver lang sa inyo na hindi nyo man talaga totally close o talagang lubos na kakilala, diba? O minsan nga nagkakamali lang, nagkaka-wrong send lang, makukuha, madadamay pa, kawawa naman yung mga individual na kaibigan o kakilala ninyo na madadamay sa pag-utang dyan sa mga revoke na ola na nag-ooperate pa rin. Ewan ko saan nila nakukuha talaga yung Quickla at yung Facebook Pay. May nag-ano pa rin na nakakautang pa sila ron. Pero sa Play Store wala, di ba? Maaari siguro sa Huawei. Kasi alam ko sa Huawei may sariling app gallery yun eh. Baka doon sila nakakuha, kaya doon sa iOS. Iwasan nyo na lang. Okay, mga link na ibinibigay sa inyo, pino-forward sa inyo kung saan kayo pwede makautang sa kanila. Iwasan nyo na lang, huwag nyo nang tangkilikin. Kasi sira lang ang dignidad ninyo. Sisirain lang yan yung pagkatao ninyo. Tandaan nyo yun. Yun lang po masasabi ko sa ganitong tanong na kung babayaran na ganito, kung paano pag nangungulit. Yun lang po, simpleng gawin ninyo. Harapin nyo rin, ipakita nyo, search nyo. Tandaan, search nyo ha, sa FB page. Kung kailan na-revoke yung ulan na yan. April 25, pagkakaalala ko, or April 24, 2024. Screenshot nyo yun, sa inyo sa kanya, sa agent na nangungulit, sa SEC, screenshot nyo rin na wala sila sa listahan ng SEC registered ng mga OLA. Para may pambato kayo sa kanila. Para pag nangulit, sige, i-report. Sabihin nyo lang, sige po,
wala naman po kayo sa SEC, wala po kayo sa registered list ng OLAN na platform. Papakita nyo, sabihin nyo, kung ganyan po kayo maningal, report ko na rin po kayo sa SEC. Tapos, pag hinaras kayo, pwede nyo na rin i-complain, i-reklamo sa PNP, Anti-Cybercrime, o sa NBI, Anti-Cybercrime. Ganun po, puntahan nyo na lang po yung mga website. Kasi, pagka nagpunta rin naman po kayo sa website ng PNP o ng NBI, papupuntahin pa rin po nila kayo para sa formal complaint na isusulat ninyo, kasi lalagyan po, susulat po kayo ng affidavit of statement statement of affidavit, baliktad. Sorry. Yun po masasabi ko sa inyo, pag kinukulit kayo ng mga yan, tandaan niyo, kung nakikita niyo may ebidensya kayo, may patunay na may ebidensya kayo na revoke sila, yun ang ibato ninyo, yun ay ipakita ninyo. Yun lang po, ganun lang po kasimple yung dapat ninyong gawin. So yun mga kadyani, maglalambing lang po ulit sa inyo na pakisuportahan po ang aking mga social media account, ang aking Facebook, TikTok at itong aking YouTube channel, at maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta at pagtangkilik dito sa aking channel, Sarang Habida po.